Shootout nga ba o isang rub-out? Ito ang susubukang sagutin ng tatlong bagong grupong binuo ng Department of Justice para imbestigahan ang engkwentro sa Atimonan, Quezon. Mismong si Pangulong Aquino, marami raw nakikitang inconsistencies, gaya na lang ng hindi raw pagsunod sa ilang protocol sa pagsasagawa ng checkpoint. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP. Karabahagi pa rin investigasyon, hindi natuloy ang dapat sana yung gagawing re-autopsy ng mga doktor mula sa NBI ngayong araw. Hindi kasi dumating yung abogado ng pamilya na may dala sana ng authorization letter mula doon sa mga kaanak na mga labi na namatay doon nga sa engkwentro sa Atimonan, Quezon. Gayunpaman, Kara, ay naka-standby lang yung 5 doktor mula sa NBI sakaling dumating na nga yung authorization letter na yan para matuloy ang gagawing re-autopsy. 2 laptop at hindi bababa sa 12 cellphone. Ilan lamang ito sa mga gamit na na-recover mula sa 2 sasakyang naka-engkwentro di umano ng mga pulis sa Atimonan, Quezon noong linggo. Ang mga ebidensyang ito raw ay inaasahang magiging susi sa kaso. Aalamin daw ng National Bureau of Investigation kung sino-sino ang mga nakausap na mga nasawi bago ang sinasabing engkwentro. Basically, para ma-determine kung ano yung mga contents niya. So, possible na ma-determine yung mga contents ng phone, saka sa SMS, call logs, and other information. 2 sa mga cellphone pag-aari raw ni Vic Siman ang itinuturong miyembro ng isang gun-for-hire group. Pero sabi ng hepe ng Quezon Police, wala sa order of battle nila ang napatay na si Siman. Nasa order of battle niyo ba ho si Vic Siman? Ay, wala po. Wala po. So, operator ho ba siya ng weteng o STL? Ano po ba? Sa amin po, dito sa lalawigan ng Quezon, ay wala naman po siya dito sa order of battle sa anumang activity. Dahil dito, bahagya raw na ibsa ng pagdadalamhati ng mga kaanak at kaibigan ni Siman. Dapat nga magkaroon lang ng patas na investigasyon. Wala naman kaming para habulin kung ano pa man dyan. Basta ang importante, bigyan na lamang ng katarungan yung mga taong mga nawala. Para mapabilis daw ang paggulong ng investigasyon, 3 teams ang binuo para hawakan ng kaso. Misyon nilang tukuyin kung shootout o rub-out nga ba ang nangyari. Isang grupo ng mga investigador ang nagtungo sa Quezon kanina. Bukas naman na madaling araw, tutulak pa Atimonan ang technical team na magsasagawa ng autopsy sa 7 nasawi. Ang Death Investigation Division naman ang naatasang sumuri sa mga nakalap na impormasyon ng mga investigador. Sa pag mga ganyang issue, whether it was a shootout or a rub-out, importante talaga ang mga results ng, the physical evidence and then the results ng autopsy. Sa ngayon, marami pa raw nakikitang inconsistencies ang Pangulo. Una rito, ang hindi pagsunod ng mga pulis sa ilang protocol. Nasusugatan o umamatay tayo sa checkpoint, hahabol yung perpetrators after ng checkpoint. Dito parang sa checkpoint mismo naubos lahat noong supposed to be lalakpit. Palaisipin din daw kung bakit may mga kasamang otoridad ang napatay na grupo at may dala pa silang pera. Higit sa lahat, bakit daw na-wipe out ang isang grupo samantalang isa lang ang nasugatan sa hanay ng mga pulis? Use of deadly force is only authorized in self-defense or defense of others. So that also has to be established. Ang sagot sa mga katanungang ito, inaasahang manggagaling kay Police Superintendent Hansel Marantan, ang lider at nag-iisang nasugatan sa hanay ng mga pulis nang mangyari ang barilan. Iginiit ni Marantan na lehitimo ang nangyaring shootout. I started texting the regional director na, sir, may ganitong information na on board 15 to 20 fully armed men, and I intend to validate it through a checkpoint para malaman natin kung if indeed it was Vic Siman on board and his company. Pinabulaanan din ni Marantan ang alegasyong siya raw mismo ang bumaril sa kanyang sarili. At Kara, sa paggulong nga ng investigasyong ito, ilang opisyal ng PNP ang narelieve sa kanilang pwesto at isa nga sa kanila ang Provincial Police Director ng Quezon na si Police Chief Superintendent Valeriano De Leon, at nakausap nga natin siya kanina, sinabi niyang tanggap na raw niya ang order sa kanyang pagkakarelieve. Tanggap na rin daw niya ito bagamat siya ay may hinanakit, pero siya raw ay patuloy na makikipagtulungan sa pulisya sa ginagawang fact-finding team at sa gagawing investigasyon. Kara? JP, linawin lang natin ang nagsasagawa ngayon ng investigasyon ay NBI o ang PNP ay nagsasagawa rin ng sarili nilang investigasyon? Kasi if I'm correct, ang narinig ko ay ang inatasan mismo ng Pangulo ay ang NBI para talagang walang whitewash na mangyayari.
Okay, Kara, ang paglilinaw ng PNP, ang ginagawa nila hindi investigasyon, ang ginagawa nila fact-finding, kumukuha sila ng mga facts, ng mga datas, ng mga datos at mga ilang mga nauna na lang na-gather na information at ito ay ito-turn over nila sa NBI na siyang inatasang gumawa ng investigasyon. Katunayan nga, Kara, yung maging yung mga cellphones na na-recover, yun daw ay nilalabelan lang ng PNP CIDG at wala raw silang authority para busisiin ng mga yon dahil nga mag-i-investigate to, nang gagawa ng forensic investigation ay ang NBI to avoid nga raw yung sinasabing posibleng malagyan ng kulay yung pag-iimbestiga ng PNP dahil nga sa hanay, meron mga miyembro ng hanay nila ang involved dito. Okay, JP, may time frame ba o schedule ang mga pulis para matapos itong fact-finding na ginagawa nila? As to the time frame, Kara, kung ma-determine ba kung shootout o rob-out ang nangyari, walang nabigay na time frame dito ang fact-finding, maging ang NBI. Pero kung sa time frame, Kara, kung kailan ma-turn over ng PNP fact-finding team ang kanilang mga nag-gather na ebidensya at mga facts, ay ito ay expected na nilang ma-turn over tomorrow or the soonest ayon sa PNP fact-finding team head na nakausap natin kanina. Maraming salamat, JP Soriano.